Welcome back to my channel, Faceless Raw. Here ang inyong host at may bago na naman tayong matututunan dito po sa ating FLM Comeback Series. At ito po ay bibigyan ng detalye ng ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc FLM, at bibigyan din po natin ng opinion at ng talakayan. Ito pong gagawin po nating episode dito lamang sa FLM Comeback Series na ginagawa po natin. At bago muna tayo magtuloy-tuloy, nais kong sabihin sa inyo na malapit na po yung ating Grand Humanitarian dyan sa Rehiyon 2, no? Ayan po ang laging maririnig natin sa ating pandemic hero, si Doc FLM. At napakaganda, no? Napakarami na ipamamahaging mga wheelchair at yung mga recipient nito talagang matutuwa. Isang truck ng wheelchair po ang dumating at hindi lang at yung mga salamin ay hindi lang 1,000, hindi lang 2,000, sobrang dami po, no? Talagang nakakalula talaga kapag ang Diyos ang nagbigay ng biyaya, hindi talaga kayang ubusin. Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung mensahe na binigay ni Doc FLM kay Diwata at sa mga vlogger, no, sa mga content creator na ngayon ay talagang kino-content si Diwata, yung kanyang Pares Overload. At makikita natin dito na maraming mga vlogger yung ano no, yung dumadagsa sa parisan ni Diwata at mga vlogger na nakapaikot sa kanya ay talaga namang inaabangan siya. At hindi lang yung mga vlogger, napakaraming mga Pilipino na talagang inaabangan si Diwata. Sikat na po talaga si Diwata, hindi katulad dati, no, nakatira lang siya sa ilalim ng tulay, 2 o 3 taon siyang walang tirahan, pero ngayon meron na siyang bahay, meron siyang tinitira at meron na rin siyang sasakyan. Pero bago muna na tayo magtuloy-tuloy, ay panoorin muna natin itong ibinahagi sa atin ng ating pandemic hero, si Doc FLM. Okay po, wait lang. At wait lang. Ayan. Dapat kasi nakashare yung ano natin. Ayan. Para double check lang natin, no? Para sure tayo. Okay. Share ko po sa inyo itong ating pag ay sorry, nawala. Ano ba yan? Excited. Nawala, sorry. Ano ba yan? Okay, wait lang. Ito pala gusto kong ano, pindutin. Alright, okay. Let's welcome, without further ado, let's welcome our none other than Doc FLM. Dito sa Green Valley at saka sa Ayan. Las Piñas. Teka muna, parang Pakapagkape tayo. ayan, tama. Diyan natin pisahan. Okay. Boss, ano reaction mo Yan. dun sa mga May nagtanong. artista na ang daming binibigay na pera kay Diwata Ayan guys, may at mga nagtanong. vlogger na nagbibigay ng pera kay Diwata? Yan, may nagtanong. Reaction ko, Yan. paepal. Oo. Oo. Siyempre yung Bakit naman, Diwata, Doc? hindi naman ako mahilig magbubukas ng Facebook, sikat sa mga vlogger. Yes, that's correct. Dahil malakas yung kanyang pares. Mabuti. But according din doon sa Diwata, kumikita na siya ng 500,000 a day. O edi malaki na. Bakit kailangan nyo pambigyan ng bahay, lupa at kung ano-ano? Di kaepalan yung ginagawa nyo, di ba? Mas maraming mahihirap na walang makain eh. Samantalang yung Diwata, kumikita na yan eh. Di ba? Bakit dyan mo pa ibibigay? Nasaan ang kokote mo? O di ba? Di wala kang kokote, nasa tumbong mo. Oo. Oo. Yun yung masasabi ko. Kasi ganito yan. Wala akong ano doon sa Diwata. Doon sa kay Diwata na nagpapares. Good. Why? Kasi naitaguyod niya yung buhay niya. That's nice. Ngayon ang tanong, anong masasabi mo
doon sa mga vlogger, artista na mayayaman na nagbibigay pa ng pera kay Diwata at bahay at kotse at kung ano-ano. Paepal. Oo. Bakit ko sinasabing paepal? Okay, first, yung Diwata, according sa sarili niyang account, kumikita na siya ng 500,000 a day. So mabuti. Mabuti yon. Isang ehemplo yon na hindi hadlang ang kahirapan para makamit mo yung tagumpay mo. Ang kailangan mo lang, diskarte, sipag, tiyaga. So mabuti yun. Kumbaga, pinapalakpakan ko siya ron. I will not pull him down, but papalakpak ako sa kanya. Yes, hindi naman masama na pumalakpak tayo sa kagalingan ng iba. So pinapalakpakan ko yan si Diwata. Agree ako dyan. Pero para doon sa mga artista na mga may pera na vlogger na pupunta sa kanya, artista o something. Ang tanong nyo, artista at saka vlogger eh. So wala naman akong binibigyan ng pangalan. Na magbibigay pa sa kanya ng kotse at ang kung ano-ano. Mas maraming mahihirap tayong kababayan sa probinsya. Yun yung gagawin ko ngayon. Ngayon June, lahat ng malalabong mata doon sa Region 2, Yan, abangan natin yan. Cordillera, Region 1, Sakop, na pwedeng Ifugao, Benguet, na makakarating sa bayan ng Ramon, bibigyan ko ng libreng check-up at libreng salamin. Yung mga lumpo na walang capacity bumili ng wheelchair, ayun, magbibigay ako ng libreng wheelchair. Yung mga, sa lahat yun ha, sinabing lahat, kahit ilang libong tao yan, magkaka-wheelchair sila. Kahit ilang milyong Pilipino yan na malabong mata, magkakasalamin sila, mache-check up sila ng doktor. Ngayon po yung June 11, 12, 13, 3 araw. Gaganapin sa Ramon Gymnasium, sa lalawigan ng Isabela, sa Region 2. Pero pwedeng pumunta yung mga taga-Ifugao, taga-Cordillera, lahat pwedeng pumunta ron. So marami tayong mahihirap na Grabe, ang laki kababayan yan. na higit na Wow, nangangailangan kaya ng grand tulong yun nyo. ni Karen. Di ba? Malaki. Ngayon, ang bibigyan nyo, may pera na at kumikita ng mas malaki pa ang kinikita sa inyo. Pero mo kumikita ng 500,000 yan na araw-araw, according sa kanya, ay siya pa yung tutulungan nyo, ang tawag sa inyo, epal. Kaepalan. Yan yung maliwanag na kaepalan. Bakit? For the views. Para sumikat din kayo at hindi mamatay yung mga pangalan nyo. Wala akong paki doon. Ako, may sarili ako supporter. Kayo. Alright. So, nandyan kayo, kahit nung nakulong ako, hindi kayo nawala, ganun at ganun pa rin. Diba? Nakulong ako, nakalaya ako, inakusahan ako, lahat. Okay? Nandyan kayo. Hindi nyo ko iniwan. So, yan yun. Meron akong baseline. I had a 4.7 million votes, 5 million votes during the last election. Malaki yun, hindi yung biro. Marami yun. Di ba? So, yun yung masasabi ko. Tinanong nyo ako, ayoko naman sanang magbigay ng comment dyan kasi ayoko banggitin yung mga pangalan ganyan. Kasi okay naman ako sa akin. Ano daw ho ang masasabi ko doon sa mga vlogger, yung mga artista na nagbibigay ng bahay, kotse, at kung ano-ano doon sa Diwata. Alam nyo, may ugali po tayong Pilipino, crab mentality. Ako hindi. Sabi ko nga, pumapalakpak ako sa taong nagtatagumpay. So yung Diwata, pinapalakpakan ko yun. Bakit? Iyon ay isang patunay na hindi hadlang ang kahirapan at katayuan sa buhay para marating mo yung gusto mong marating. Bakit? Abay, nagpare siya, kumita. Abay, pinapalakpak mo siya sa kanyang tagumpay. Yes. Try to clap for someone's success. Pwede naman tayo pumalakpak eh. Pwedeng, huwag ka mainggit. Palakpakan natin yung tagumpay ng iba. Yun. At maging ehemplo sa atin na pwede natin tularan. Di ba? Tama. Yun yun. Agree So, ako dyan. palakpakan natin. Pero para doon sa mga celebrity, at doon sa mga celebrity vlogger o celebrity artist na pupunta ron at magbibigay pa, sabi nga ni Diwata, kumikita siya ron ng kalahating milyon sa araw. May pera ron. Tapos, bibigyan mo pa siya ng ganito, di kupal ka o paepal ka. Hindi ka lang paepal, kupal ka pa. Ganun yun. Bakit? Mas marami tayong nahihirapang kababayan na walang-wala. Mano yung bibigay mo dyan? Hindi naman niya kailangan at kumikita naman yan dahil magaling nga ang diskarte niyan. Nakakatuwa. Di ba? Sa kanya mo pa. Di, ano yun? Para maging hype ka lang. Para makita na, dito kay Diwata. Sikat kasi yung Diwata. Hindi mo ako mapapasali sa ganyan.
Hindi mo ako mapapasali sa ganyan. Sabi ni Julius Yao, Boss, I'm sure may content ulit yung mga kupal. Iti-twist na naman nila yan. Wala akong pakialam kahit i-twist nila. Yun ang talagang totoo sinasabi ko eh. Oo, Diretsahan lang. Tama naman. totoo yun. Totoo. Ako, meron ako sariling base. Bakit? Napulong ako, nandiyan kayo. Mga taga-US, taga-London, taga-Canada, andyan ang mga taga-Hawaii, andyan ang mga taga-Hong Kong, taga-Dubai, around the world, Saudi Arabia, Canada, etc. Brunei, Malaysia, andyan ang FFCI. Sa kabila na nakakulong ako, supporter ko nandiyan. I got 5 million votes during the last election. Okay? Tinatawag nga ako nung isa, nung kaibigan ko na Egay, kain daw kami doon kay Diwata. Sabi ko, hindi na. Okay lang ako. Why? Magiging epal kasi ako pag pupunta ako ron eh. Samantalang may sarili naman ako supporters. Di ba? Ganun lang yon. So, according to sa account ng Diwata, kumikita siya ng 500,000 araw-araw. So, palakpakan natin siya. Palakpak tayo sa tagumpay ng iba. Agree ako Hindi dyan, masama boss. yun. Tama, tama. Hindi katulad nung iba na naiinggit sila. Hmm. Ika nga, if you cannot beat them, join them. Ano? I will not join them. Di ba? Pinapalakpakan ko yung Diwata sa kanyang tagumpay. Alright. Ayan. Pero yung tanong nyo nga, ano masasabi ko doon sa mga nagbibigay na kupal. Kupal na epal. Bakit? Ang daming pulubi dyan sa kahabaan ng EDSA, walang makain. Bakit di yun ang bigyan nyo? Ang daming mahirap dyan sa payatas. Bakit di yun ang bigyan nyo? Bakit? Walang viewers, di ba? Walang manonood, di ba? O di hype ka. Di ba? Di ba? Sobrang Walang viewers dami, eh. boss. Grabe. Ang daming mahirap dyan sa ilalim ng underpass. Di na natutulog. Sa ilalim ng flyover. Parang si Diwata din. Di ba? Bakit Dati. di yan ang tulungan nyo? Tama. Bakit hindi yan ang bigyan nyo ng masisilungan? Tama. Bakit hindi yan ang bigyan nyo ng sapin sa likod? Tama. Bakit di nyo bigyan ng tsinelas? Bakit di nyo bigyan ng sabon para makapaligo? Bakit di nyo bigyan ng makakain para magkalaman ng sikmura nila? Bakit? Tama. Bakit hindi nyo bigyan? Bakit? Kasi walang views. Di hype ka. Di ba? Walang views eh. Tama, mali? Tama. Di ba? Tama. Ang tawag dyan, gusto nyo sakyan ng kasikatan ng iba. Oo, kasi kung meron ka Ang tawag dyan, epal. Pero para tumulong sa ka sa akin, hindi iba. lang epal. Ang tawag dyan, kupal. Oo. May kumikita na ng kalahating milyon isang araw, yung mas malaki pa sa kita nyo eh. Di ba? Napakaraming tutulungan. Mas malaki pa sa sweldo nyo. Mas malaki pa sa inyo. Baka mas mayaman pa sa inyo yan ngayon. Forex Pro Trader. Boss, kilala mo ba si James Kumar na Bombay? Oo, kaibigan ko yan. Hindi ko na maitatanggi. Bakit? Matagal na. Kakilala ko yan. 2 dekada na. 2007. Magdadalawang dekada na. Merong firing range pa yan sa Makapagal before. Nagpa-firing pa ako doon. Okay, tapos na ata. Teka lang. Real talk tayo. Kasi tinanong meron nyo pa ako, pala. ayoko naman mag-comment. Ayun na. Gusto ko lang kayong tanungin. Gusto ko lang kayo sagutin. Sabi nyo, Kala ko tapos ano na. ang opinion nyo? Ano ang opinion mo, boss? Doon sa mga artista, celebrity na nagbibigay ng bahay, lupa, kotse kay Diwata. Si Diwata, pinapalakpakan ko yan sa kanyang tagumpay. Pwede tayong pumalakpak sa tagumpay ng iba. Huwag natin siya hilahin pababa. So, pinapalakpak si Diwata. Bakit? It is a manifestation na hindi hadlang ang kahirapan para maabot mo yung mga pangarap. Diskarte at pagsisikap. So, pinapalakpakan ko si Diwata. Palakpakan natin. Now, sa katanungan nyo na ano masasabi ko doon sa mga artista, celebrity, mga vlogger na nagbibigay ng bahay, kotse, lupa kay Diwata, hindi lang epal, kupal. Kupal kayo. Bakit? Kung hindi ba naman kayo bobot kalahati, para sa kasikatan, ang daming mahihirap at di ako tularan nyo. May views o wala.
pumunta kayo sa probinsya. Okay? Doon sa mga liblib na lugar. Aming Pilipino ron na kailangan ng tulong natin. Kaya ngayong June 11, 12, 13, nandyan po Yan. ako sa bayan ng Ramon. Bakit? Grabe, ang dami dyan. Lahat ng kalapit Nakikinabang. bayan niyan, Ifugao, Biskaya, Cagayan, pwedeng pumunta. Quirino, Province of Quirino, pwedeng pumunta. Palista na kayo. Lahat ho ng malabo mata, marami ho tayong doktor na kasama. Libreng check-up with corresponding na libreng salamin. Wow. At lahat ho ng lumpo at paralisado, magparehistro na po kayo ngayon sa bayan ng Ramon, sa munisipyo ng Ramon, para makakuha kayo ng libreng wheelchair. Galing po sa akin yan Yun. at sa FFCI International at sa Semay de Esperanza Foundation. Yun ang mag-iisip ng tama. Try to create a remarkable change in the lives of those poverty-stricken countrymen. May nakakakita man o wala. Bakit? Diyos ang nakakakita niyan. Now, yun yun. So lahat ho ng estudyante, pipili ho ako na mabibigyan ng smartphone. Marami hong makikinabang. Hundreds of thousands of less fortunate Filipinos. Yan ho ay sa pangunguna ko at ng Filipino Family Club International at ng Semay de Esperanza Foundation, Cebu-based foundation. Wow. Ngayon, ito yung tanong ko dyan sa mga artista na yan. May nagbigay daw ng Malapit kotse. na yan, Hindi ako may sabi. Wala akong alam dyan. Mahina ako sa balita. Kayo ang nagsasabi lang. May nagbigay ng bahay. Okay. Mga boss, meron. Kupal. Mas mayaman pa sa inyo yung pinipigyan nyo eh. Oo. Sa totoo lang. Mas mayaman pa sa inyo yan eh. Di ba? Puta, tingnan nyo yung underpass. Daming batang natutulog dyan. Walang makain, walang saplot, walang sapin sa likod. Napariwara na Sa, buhay nga. sa ilalim ng flyover. Shout out kay Lorna T. Rutherford. Ang daming walang matulugan dyan, daming walang makain. Sa Payatas, sa slums area ng Metro Manila. Diba? Pero bakit ayaw niyong tulungan yung mga yon? Kasi walang views. O ano ibig sabihin nun? Pakitang tao lang ang nalalaman yung mga puwaka ng ina nyo. Diba? So ibig sabihin, mapagpaimbabaw kayo. Diba? Kayo yung mga taong mapagpaimbabaw. Sabi ni Yamashita, boss, kilala mo ba yung page ng... Hindi ko kilala yan. Wala akong pakialam dyan. Ikupal din yan. Hayaan mo na, wala akong pakialam dyan. Magpakamatay man siya, wala akong pakialam sa kanya. Hindi niya ako kaya, magbigti na lang siya. Gusto niya, pinakamainam, bilis siya lubid, magpatiwakal siya. Doon, baka sumikat siya. Hindi ko kinikilala ang mga walang identity. Okay? Check natin. Forex trader, dapat boss, ikaw na lang sa Senado. Mas mahusay ka. Hindi. Tapos na ata, Hindi mga tayo. kaibigan, mga kaalab. Surpeng Koy, boss, tinitira ka ni... hindi ako naniniwala dyan. Tapos na ata. Iyang... Tama, tapos na. Guys, maraming salamat. Thank you, Doc FLM, sa iyong pagbabahagi ng inyong opinion, ng inyong saloobin pagdating po dito sa lahat ng mga nangyayari, no, sa buhay ngayon ni Diwata. At makikita natin dito, no, tama ako, I agree with Doc FLM. So, kung may mga dapat tayong tulungan, syempre, yung mga sobrang less fortunate. I'm not saying that you don't help Diwata. Pero nakatanggap na po siya ng tulong eh, no? Pero mas marami pa po tayong mga nakikita na mga nasa lansangan at nasa ilalim ng tulay. Katulad niyan, sinabi niya, nasa payatas, no? Mga ang daming mga nagiging delinquent children. Mga yan ang mga at normally yan ang mga nagiging problema pagdating ng panahon, no? At hindi lang 'yon, makarami rin tayong nakikita ng mga pumipila sa sa PGH, no, sa mga hospital, pampublikong mga hospital. Ang dami pong mga nangangailangan talaga ng tulong na pwede po nating i-extend yung ating help. Bakit nga ba naman
lahat ng tulong ay binubuhos natin kay Diwata. Siguro, ganun talaga yung ano, no, yung tao. Ako masasabi ko, ganun talagang blessed si Diwata. Pero, wag naman din natin kalimutan yung mga taong tumulong kay Diwata dahil pagdating ng panahon, pag si Diwata naman ay nalaos na, no? Hindi natin masasabi dahil ang kasikatan ay hindi naman talaga panghabang buhay. Darating din ng panahon na makakalimutan din tayo ng tao at kahit ano pang gawin natin mabubuting bagay, kadalasan, isang bagay nga lang gawin mo, nabubura na lahat, di ba? Maliban nga lang na may mga tao talagang solid na magsusupport sa'yo, just like Doc FLM, no? Na kahit anumang paninira ng maraming mga tao sa kanya, eh, nandun pa rin yung kanyang mga supporters at hindi po siya iniwan. Binanggit niya kanina, no? Iba't ibang mga bansa na mga supporters niya talagang hindi po siya iniwan nung siya po ay nasa piitan. Yun yung mga bagay na sarap balik-balikan. Bakit? Dahil sa kahit anong problema, hindi ka iniwan. Sana hindi naman ganun ang mangyari kay Diwata, no? Na dahil sa kanyang kasikatan ay dinadagsa siya ng mga raming mga tulong at syempre, no, katulad ng sinabi ng ating pandemic hero na baka naman dahil nandyan lang tayo, dahil we receive something in return. And hindi naman maganda yon, no? We help hindi dahil sa may mga bagay na tayo na gustong ma-receive din. Ganun naman ang pagtulong, di ba? Ang tinutulungan natin yung mga taong hindi kaya magbalik ng tulong sa atin. Siyempre, hindi mo mawawala sa pag-iisip natin yung bagay na pag nag na-vlog natin si Diwata ay maraming mga manonood, no, at matatangkilikin siya. Meron nga ako napansin doon, no, isang vlogger, hindi talaga ano, no, isang vlogger siya, I don't know, nakalimutan ko yung pangalan ng name ng vlog niya, pero galing pa siyang probinsya at hindi siya pinansin ni Diwata. May mga nagsasabi nga na nag-iba na raw yung attitude ni Diwata. Gusto kong sabihin na napaka-importante ng ugali o ng attitude. Dahil totoo yan, no? Wala tayong magagawa dahil sa sobrang kilala ka na at sikat ka na, minsan, yan ang mapapansin at mapapansin sa'yo, yung attitude. Pag hindi ka on guard, eh, gagawa ka talaga ng istorya. Makikita naman natin, no, sobrang daming mga tao, pinapaikutan si Diwata ng mga vlogger kung saan saan galing. At ang hirap nun, no? Nakita ko nga sa kanya, paano na yung kanyang privacy. Parang kahit yata sa CR, susundan siya. Kawawa naman, kawawa naman si Diwata. No, kahit sa CR sinusundan no, para magpa-picture, ma-interview. Ang dami talaga as in, no, dahil talagang dinudumog niya yung si Diwata. Kaya ang ganda ng point ni Doc FLM, no? Yun ang magandang ma-establish ni Diwata, yung bang solid supporters niya na kahit magbago man ang panahon na hindi na siya sikat, no? Ngayon talaga sikat na sikat siya pero baka dumating yung time na hindi na siya sikat at iwanan naman siya ng kanyang mga supporters. Sana naman pagdating ng panahon na kahit na hindi na siya sikat ay suportahan pa rin siya ng mga vlogger na ngayon na nakapaikot sa kanya. Meron akong isang vlogger na kilalang kilala, kilalang kilala. Kilalang kilala siya, ako hindi. No, sikat din na vlogger ito. Ang sabi niya, yung mga vlogger daw na nakapaikot, no, halos nakapaikot kay Diwata ay mga kilala niya. At yung mga yan ay may issue sa pananalapi sa pera. Kaya natatawa siya. Sabi ng vlogger na to, nakakatawa, no? Baka pagdating ng time na wala ng pera si Diwata, eh iwanan na rin siya sa ere. Kaya yun po yung gusto nating sabihin. At yun po yung sinasabi ni Doc FLM kanina na hindi natin ginagawa itong mga bagay na ito. Tandaan natin, hindi natin ginagawa itong mga bagay na ito for for the sake of the views only. Hindi 'yun, kundi yung purpose mo kaya mo siya ginagawa kasi you are connecting with that person. At natutuwa ka, nabe-bless ka dahil nakita mo na siya ay umaangat sa buhay. Katulad ng sinabi ng ating pandemic hero, hindi natin kailangan maghilahan pababa, dapat tayo po ay magtulungan. Kaya nga sabi niya, pinapalakpakan niya, no, si Diwata sa sobrang sipag niya at sa kanyang mga ginawa. And if I may add to this, wag po natin kalilimutan si God sa equation. I always connect God in the equation. Kasi marami po akong nakita, maging mga kaibigan na mga milyonaryo
na maraming pera ito, no? Talagang sobrang daming pera, maraming sasakyan. At the end of the day, sasabihin nila, alam mo, faceless. Sabi niya, Olan, kasi yung name ko Olan. Sabi niya, alam mo, ang dami ko nang napuntang bansa, nakain ko na lahat ng mga nakain ko na lahat ng mga pagkain. Itong katawan na to ay naihiga ako na sa masarap na higaan. Nagkaroon na ako ng magandang kurbata. Talagang lahat halos natikman ko na, no? Ranyang rangya ng buhay. Sinabi niya lahat yon, sex, everything, no? Karangyaan, yan, lahat ng yan. Pero at the end of the day, ang sabi niya, kailangan talaga natin si God sa buhay natin. So, yan ang po ang huwag natin kalilimutan, no? We need to connect God everything in the equation. Do not forget God. Kasi pag nakalimutan natin si God sa ating buhay, doon sa equation, baka pag sobrang sikat na tayo at nakalimutan natin siya, at the end, babalik pa rin tayo sa kanya. Kaya wag po natin kalilimutan kasi kaya si God po talaga dapat ang maging number one. Lagi po sinasabi ito ni Doc FLM na wag kayong magpasalamat sa akin. Sa Diyos kayo magpasalamat. Every time na may magpapasalamat sa Kanya na nagbibigay na nabigyan, na extend na ng tulong, katulad niyan, di ba yung sinasabi ko kanina. Hindi niya sinabi, hindi niya binanggit kanina, pero ako na magbabanggit. May mga na-extend po ng help na mga nangangailangan ng gamot. May mga dialysis na extend ng help, na extendan natin ng help yan ni Doc FLM. Hindi po ako si Doc FLM. No, nagbigyan niya ng tulong, no? Malaking halaga. May 40,000 na kailangan sa ospital, may 10,000. Hindi lang hindi lang 'yun, no? Marami pa. Sa tingin ko talagang milyon din yung kanyang mga natulungan, no, na mga naggagamutan. At katulad nga ngayon, magkakaroon ng Grand Humanitarian sa Region 2, no, sa sa stadium ng Rambayan ng Ramon diyan sa Isabela, at lahat ng mga karatig bayan ay pwedeng pumunta diyan. At sa nga pala, pwede na po kayo magpalista. Puntahan niyo po yung I don't know how yung proseso ng pagpapalista. Pero punta lang po kayo sa ano nila sa City Hall, magtanong po kayo doon. I know na kilala yon. Yung kilala si Doc FLM diyan pagdating sa pagtulong. Amen. Magpalista na po kayo para meron agad kayong makuha ang wheelchair at mga salamin. Inom lang muna tayo mga kaibigan, mga kaalab. So yun po yung isa sa mga napakarami natin dapat pag-isipan. Kaya balikan po natin yung attitude. Naniniwala ako na yung mga nakapaikot naman kay Diwata pagdating sa attitude, alam ko mag-a-adjust naman yan si Diwata. Kasi maraming nagsasabi at may mga napanood din ako na vlog na talagang sinusingitan na talaga ni Diwata. Siguro sa dami talaga ng mga customer, 'di ba? Katulad ng sinabi ko kanina. At ang daming mga vlogger na talagang hindi siya tinatantanan. Meron pa nga nagwala. Hindi yata napagbigyan ni Diwata, nagwala. So, kahit siguro ako, no, ma-impatient ako sa sobrang dami ng tao eh. Di ba? Pero gusto ko pong i-remind si Diwata na yung mga tao na yan ay nandiyan hindi lang sa parisan, hindi lang sa pagkain niya, kundi nandiyan yung mga yan, yung mga tao na yan ay nandiyan para magpa-picture sa kanya, makita siya na totoo pala si Diwata, talagang katulad sinabi ni Doc FLM, no, sa sipag, sa tiyaga, talagang umasenso siya, hindi hadlang ang kahirapan para sa ating mga dreams, no, sa ating mga pangarap sa buhay. Hindi hadlang ang edukasyon para sa ating mga pangarap sa buhay. So, nakikita ko na na ano na itong mga tao na to kaya sila pupunta sa parisan ni Diwata. Diwata Paris overload sa kanyang parisan ay hindi lang yung pagkain kundi siya mismo yung kanyang siya mismo yung dinadayo ng mga tao. Kaya pag panawagan lang din natin, no, na din natin sabihin sa mga tao na kapag nakita natin na alam natin na pagod na si Diwata, bigyan din natin ng privacy yung tao. 'Di ba? Ngayon naman kay Diwata naman, syempre, sikat ka na, ganun talaga, no? Kahit konting pagkakamali mo lang, pupunahin ng maraming tao. So you have to pag-aralan mo may mga magtuturo naman sa iyo niyan, 'di ba? Pag-aralan mo kung paano mag-compose sa sarili mo dahil ganun talaga, 'di ba? Sa tingin ko ganun talaga yung attitude ni Diwata no? Masungit siya, no? Ganun talaga yung tao eh.
At lahat ng mga tao naman ay may pagkakataon na magbago, di ba? So, yun lang, Diwata. Last message ko sa iyo, bukod sa narinig mo mensahe kay Doc FLM, ang mensahe ko pa rin sa iyo ay huwag mo kalilimutan si God sa equation sa buhay mo. At paikuta ka ng mga mabubuting tao, at ikaw ay ingatan ng Panginoon kahit saan ka pumunta. At yun lang, patuloy kang pagpalain ng Diyos. Yan. Salamat po muli. Wag po nating kalilimutan. Eto, malapit na sa June 11, 12, 13, tatlong araw po yan, katulad ng sinabi ni Doc FLM, na magkakaroon ng Grand Humanitarian sa Gymnasium ng Bayan ng Ramon. Diyan po sa Isabela. At mga karatig bayan, katulad ng sinabi natin kanina, ay pwedeng pumunta dyan at manghingi ng wheelchairs. Alam niyo po, nakita ko yung wheelchairs, isang truck na napakalaki. No, ang daming mga wheelchairs at katulad ng sinabi niya kanina, kahit ilang pang wheelchairs na basta nangangailangan ng mga kapwa natin mga Pilipino ay bibigyan natin. Okay? At libo-libo, no, hundreds of pieces ng mga sunglasses, ng mga salamin. I believe na milyon na yung nabigay ni Doc FLM. Sobrang dami nito at lahat daw ay mabibigyan. Kaya kung ako po sa inyo ay magpatala na po kayo para malaman po yung strength o yung bilang ng mga mabibigyan kasi kailangan uh, na may listahan. Okay, napaka-importante ng bilang na 'yon para malaman. So, salamat po sa lahat ng mga nagmamahal sa ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc FLM, Doc Francis Leo Marcos, at salamat din po sa nagmamahal kay Faceless Raw. Sa susunod po na episode na ating po pag-uusapan, magkita-kita po muli tayo. God bless sa lahat.